Saksi sa DYSP Saturday Edition. Hatid sa inyo tuwing araw ng Sabado. Samahan si June Visor Bantaculo, ang inyong saksi sa mga bagong-bago, gising na buhay na mga balita. Dapat totoo. Sabayang mapapakinggan sa DYSP Super Radio at via Facebook Live sa Super Radio Palawan FB page. Saksi sa DYSP Saturday Edition. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Magandang umaga, Puerto Princesa. Magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Ika-18 sa buwan ng Abril 2026, mga kapuso. Samahan po ninyo kami hanggang alas 9:30 para sa ating mga balita at impormasyon, mga talakayan, mga kapuso, na mahalagang isyu at kaganapan dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Kamusta po kayo, mga kapuso? Kamusta yung ating mga maiinit na ulo ng mga barangay? Dahil po yan sa rice subsidy, mga kapuso. Kagabi nakita natin ang pagpapatawag ng lahat ng ilang mga punong barangay dyan sa kay Congressman Attorney Hill Acosta Jr., kung saan lahat nagrereklamo, mga kapuso, patungkol yan sa rice subsidy, kung saan 5% ng populasyon ang bibigyan lamang ng tulong, mga kapuso. Kung dyan sa sa bangkaw-bangkaw na napakaraming botante, 75 lamang ang mabibigyan. Ang mahirap pa, mga kapuso, yung bilang na nakalaan ay ayon kay Kapitan Gayjon Dangan, sila lang yung mabibigyan ng ayuda sa loob ng 6 na buwan, mga kapuso. Pagpasensyahan nyo na po yung aking boses, pagaman na hirap tayo magsalita, pero sabi nga the show must go on, mga kapuso. Binabanggit ni Kapitan Dangan na ang gusto rin nilang mangyari sana ang magpasa ng resolusyon humihiling sa DSWD na kung maaari, kasi sa guidelines binabanggit, mga kapuso, na sa loob ng 6 na buwan, bibigyan ng tig 10 kilo yung mga nakalista doon sa 5% ng populasyon, mga kapuso. So gusto nilang mangyari ng barangay, kahit tig 2 buwan, mahati-hati sa ilang mga pamilya. Kahit pa paano, mayroon ding mga makatanggap na iba pang pamilya. Dahil talagang kung poorest of the poor, talagang marami pa, mga kapuso, ikukulangin yung ganong karami, mga kapuso, no? Kaya kahapon kagabi binanggit ni Attorney Hill Acosta Jr., ni Congressman, na iaapilan niya ito sa pagbubukas ng Kongreso sa susunod na linggo, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Naglabas na rin ang kanya-kanyang mga statement yung ating mga punong barangay upang ipaliwanag itong issue ito, mga kapuso. Hindi nila hawak, pero mas naiipit yung ating mga barangay ngayon, no? Parang nagigisya sila, sariling mantika, at papalapit ng eleksyon, ito tayo yung gagamitin sa kanila, no? Kaya naglabas na ng pahayag yung ating mga barangay. Ganun pa man, kailangan ding maunawaan ng ating mga kababayan, no, na hindi po ito galing sa city, hindi rito ang guidelines ay nagmula sa mga barangay, kundi po ito mula sa pamalang nasyonal. Kaya wala po tayong magagawa kung sino yung mga nakalista
na pinakamahihirap at nangangailangan, pagbigay na lang po natin sa kanila. No? Yung maganda rin sana yung plano ni Kapitan Gideon Danga, no? Na hati-hatiin. Wag naman straight ng 6 na buwan doon lang sa isa pamilya na yon na nakalista. Kasi para kahit paano yung ibang pamilya ay makakatikim din ng ayuda mga kapuso o rice subsidy ng ating pong gobyerno. Muli mga kapuso, makakasama natin ngayong umaga ang ating production assistant Super Layalin Haranilla. Andyan din po ang ating makakaagapay sa bahaging teknikal, Super Rene Olape. Muli magandang umaga mga kapuso sa inyong lahat. Saksi Saturday edition na. Ako inyong kapuso, June Visor Bantaculo, para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Narito mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ayon sa Pag-asa, walang binabantayan na sirkulasyon o kumpol ng kaulapan o low pressure area na magdadala ng sama ng panahon sa anumang bahagi ng bansa. Samantala, nananatiling mararanasan ang Ridge of High Pressure Area o HPA sa Northern Luzon. Patuloy naman na mararanasan ang mainit na malinsangang panahon sa buong bansa. Bantay Panahon. Ang buong Visayas, Palawan, kabilang ang Calayan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dahil sa localized thunderstorms. Ang Visayas, Palawan, kabilang ang Calayan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang hangin mula hilagang silangan hanggang hilaga na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Bagyo. Magandang umaga kay Joren Sapalugad. Good morning. Kay Salvacion Revillas Tabang. Good morning sa Revillas Tabang, Buen Consejo family. Especially sa mga anak ko sa Puerto Princesa. Thanks po Sir Jun and God bless. Salamat po sa inyo pang panonood at pakikinig mga kapuso. Samantala mga kapuso, sa iba pang ratsada ng ating balita, panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo, aasahan na pumuli. Aasahan na mga kapuso sa susunod na linggo. May aasahang panibagong malakihang tapyas sa presyo ng mga produktong petrolyo, partikular sa diesel, ang mga motorista sa susunod na linggo. Batay sa Minoplat sa Singapore o MOPS Trading sa nakalipas na araw at sa average ng foreign exchange, sinabi ng isang source mula sa oil industry source na posibleng magkaroon ng rollback sa presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo. Sa diesel, 17 to 19 pesos per liter mga kapuso. Sa gasoline, 2 pesos o to 3 pesos per liter. Ang MOPS ay ang average daily price assessment para sa refined petroleum products. Super Radyo. Bantay Presyo. Tulad po yan ng gasolina at diesel. Sa bintahan sa Singapore na nagsisilbing regional hub ng oil trading sa Asia. Ayon naman sa Department of Energy, simula pa noong Miyerkules, inaasahan ang panibagong rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Hindi umano gaanong maapektuhan ang banta ni US President Donald Trump sa international oil market na haharangin nila ang pagbubukas ng Strait of Hormuz matapos mabigong inisyal na pag-uusap sa Tehran para wakasan ang kaguluhan sa Middle East. Inanunsyo ng mga fuel retailer ang opisyal na pagbabago sa presyo tuwing Lunes at ipinatutupad kinabukasan ng Martes. Ngayong linggo nagbawas ang mga kumpanya ng langis ng 4 pesos hanggang 6.50 pesos kada litro ng gasolina, habang ang diesel at kerosene naman ay bumaba sa 20 pesos hanggang 23 pesos ang kada litro
at 8.50 pesos hanggang 11.50 pesos naman sa kada litro ayon sa pagkakasunod. Super Radio. Bantay Presyo. Municipalities mamaya, inaasa nating makakausap ng ating mga LGU mga kapuso. Bukan natin maki-update. Unahin natin mamaya si Mayor Peddy Sabando. Kamustahin natin yung ginagawang hakbang ng ating pong lokal na pamahalaan. Pero bago yan, alamin lang natin mga kapuso yung magiging panahon natin. Nakakaranas ba tayo ng matinding init o may mga pag-ulan pa mga kapuso? Okay mga kapuso, pa-update na po tayo sa lagay ng panahon. Nasa kabilang linya na po si Sir Nestor Igna ng ating pong Pag-asa Puerto Princesa. Magandang umaga sir. Update lang po sa ating weather. Magandang umaga, pasok. Magandang umaga po sa lahat. Ito po ang pantayan natin lagi na panahon. So, 18. Ang ridge na high pressure pa rin po ay nag-extend dito sa Northern Luzon at meron pa rin po tayong binabantayang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility, si Typhoon Sinlaku. Ito ay nilayon to 2,570 kilometers kailangan na extreme northern Luzon at may sustained winds na umabot ng 120 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na umabot ng 150 kilometers per hour. Ito ay gumagalaw papuntang north-northeast sa bilis ng 15 kilometers per hour at medyo patas na ito siya, so wala rin itong direktang apekto sa atin sa ating bansa at inasa na hindi na rin ito liliko na papunta dito sa ating kalupaan. Ang pagkain naman ng lagyan ng panahon dito sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan, makakaranas po tayo na medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagtulog at pagkidlat. Dulot yan ng mga localized thunderstorms and mostly itong mga development ng mga kaulapan ay sa mga kabundukan lamang po, pero dito sa lowlands medyo low ang chances ng pag-develop ng mga kaulapan. So asahan po natin ang medyo mainit na panahon, medyo clear po yung ating kalangitan, may konting mga pamumula na mga ulap-ulap pero mostly maaraw po tayo. Kahit sa gabi, konting development lang din ng kaulapan. Ang lagay naman nating hangin nasa light to moderate lamang po mula northwest to northeast at ganun din sa ating pagtaas ng mga alon nasa light to moderate lamang po. Kung maglalala ating mga kababayan, wala pa tayong nakataas na gale warning. Sa lagay ng temperatura, inaasahan po aabot ng 24 degrees Celsius ang pinakamababa. 34 naman ang pinakamataas na inaasahan temperatura. At ang heat index na forecasted po natin today ay nasa 38 degrees Celsius. Lulubog po ang araw mamayang 6:15 ng hapon. Mula po sa Pag-asa Puerto Princesa, ito po si Nestor Igna, direktang nag-uulat. Bantay Panahon. Yan, maraming salamat kay Ginoong Nestor Igna ng ating pong Pag-asa Puerto Princesa. Good morning kay Pastor Uwab ng Buena Vista at ganoon din po kay Ma'am Evelyn Paduga Dato. Good morning ma'am. Oy, maraming salamat po pala kay Ma'am Evelyn Dato, no? Sa kanyang naging pagpamimerienda sa amin nakaraan, no? Dito sa DYSP. Salamat po. Belated happy birthday. Mga kapuso, batay po sa ulat, nasa Kongreso na. So, nasa Kongreso na itong usapin ng pagpapaliban ng pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sa ulat mga kapuso, bukas umunang Malacanang Palace sa panukalang muling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections upang makatipid ang pamahalaan sa gitna ng nararanasang krisis dahil sa tensyon sa Middle East. Ito po yung naging pahayag ni Communication Undersecretary Claire Castro kasunod ng ulat ng ilang mambabatas na posibleng umabot sa 16 billion pesos ang matitipid ang pamahalaan kung hindi matutuloy ang halalan.
Ayon kay Castro, handang pag-aralan ng palasyo ang anumang panukala kaugnay nito basta't makabubuti sa bansa. Gayon pa man, nakadepende pa rin anya ang magiging desisyon sa posibleng batas na iniihahain sa Kongreso hinggil sa panukalang pagpapaliban ng BSKE, mga kapuso. Maraming mga kapuso natin ang hati ang atensyon dito o ang reaksyon sa pagpapaliban ng ating pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. May mga pumapabor at meron din pong mga tutol, mga kapuso, kumukontra. Dahil sabi nila kailangan na talagang mapalitan yung kanilang mga opisyal ng barangay. Pero yung may iba naman na talagang tama na maitulong muna doon sa ating mga kababayan yung napakalaking pondo na inilalaan po ng ating gobyerno para sa pagsasagawa ng eleksyon na yan, mga kapuso. Kung tutuusin, talagang magandang bagay rin, mga kapuso, na talagang maipagpaliban muna, ano? Dahil syempre napakalaking pondo rin yung inilalaan po ng ating gobyerno. Siguro mamaya kung makakausap muli natin si Congressman Attorney Gil Acosta, hindi natin kung anumang mga nakarating pang mga statement sa kanya mula sa ating mga barangay, kung pabor ba sila na tuluyang ipagpaliban. Yung iba ay talagang pabor dahil mapapahaba yung kanilang termino. Saksi sa DYSP. Mga kapuso, balik po tayo sa ating palatuntunan. Alas 8:37 na po ng umaga. Nasa kabilang linya na po natin si Mayor Pedy Sabanto ng Bayan ng Roxas. Magandang umaga po, Mayor Pedy. Live po tayo sa GMA DYSP Super Radio Palawan. Si June Bantaculo po ito. Ay, Sir Jun, magandang umaga po sa lahat po ng mga nakikinig sa buong lalawigan po ng Palawan. Opo, maraming salamat po unang-una, Mayor, sa pagtanggap po ng aming tawag. At Mayor, Mayor, kamusta lang po ang ating ginagawang mga hakbang, ang mga programa ng ating pong pamalang bayan ngayon pong nakakaranas tayo ng krisis sa langis, Mayor Pedy? Tuloy-tuloy po yung ating mga programa at proyekto pa rin na pinagagawa dito sa bayan po ng Roxas. At pagdating naman po doon sa crisis natin, yung pong national government natin, yung pong national government through DSWD ay nakapag-release na rin po sila ng subsidiya doon po sa ating po mga tricycle driver dito po sa bayan po ng Roxas. Though base sa report sa akin po ng representative ng DSWD National ay hindi po nila lahat nabigyan yung mga tricycle driver natin sapagkat first batch pa lang po yung kanilang narilisan na mga tricycle drivers po natin. At pagdating naman po sa local government unit, pinaaasikaso ko na po sa ating pong mga kasamahan ng mga department heads like ng budget officer po natin, yung naman pong kaunting subsidiya na maibibigay po ng local government unit doon po sa ating mga mangingisda at saka sa ating pong mga tricycle driver. Ito po ay kaunting alalay lang, no? Hindi naman po talaga malaki yung pong maibibigay natin, kundi kunting alalay, suporta doon po sa ating mga tricycle driver at saka sa ating po mga future folks dito po sa bayan po ng Roxas. By next week, ang sabi po ng budget officer po natin kanina, nag-update po ako sa kanila na by next week ayusin po nila itong counting subsidy na bibigay po natin para sa mga mangista at tricycle drivers po natin. Opo, sa ngayon po, Mayor, sapat naman po yung pondo na kakailangan din natin at hindi na kailangan pang magdeklara pa ng state of calamity para mas madagdagan ang pondo, Mayor Pedy? Hindi pa naman po kailangan na mag-declare tayo ng state of calamity, sir. Opo, ang yung ating mga kababayan, lalo na yung mga magsasaka at mangingisda, lalo na yung mga hindi nakasama doon sa listahan ng RSPSA, may pwede pa silang matanggap, Mayor Pedy, sa ating pong LGU?
Meron pong makukuha yan. Yun lang pong mga siguro rehistrado na mga mangingisda ho natin at saka yung mga tricycle driver ho natin, pati yung mga farmers po natin na rehistrado po siguro. Hindi rin po siguro lahat, baka mag-buy batch din po tayo kasi hindi naman po natin kakayanin biglaan. Kung sa pondo po ng LGU hindi kaya. Ayun, opo. Pero sa provincial government po, Mayor Pedi, may inaasahan po tayong tulong na matatanggap, Mayor Pedi? So far, wala pa pong communication sa amin tungkol sa provincial government natin. Pero I think hindi naman po magpapabaya yung ating pong minamahal na governor. Lagi naman po nakasuporta yan dito sa amin sa bayan po ng Rojas, Governor Ami. Opo, sa ngayon po, ngayong mayroon tayong napakataas sa presyo ng petrolyo at marami tayong mga tulong na pinagkakaloob sa ating mga kababayan. Mailan ba tayong mga programa, proyekto na naapektuhan po, Mayor Pedi, para may maitulong doon sa mga kababayan natin? May mga naapektuhan ba tayong proyekto, programa na pinupuntahan, Mayor Pedi? Pardon, sir? Opo, may mga proyekto, programa po ba tayo na pinupunduhan na naapektuhan nitong para sa pagtugon natin sa krisis sa petrolyo, Mayor Pedi? Yun na nga po yung ating pinapaasikaso sa ating mga department heads, like budget officer po natin, yung ating programa na para po sa mga mangingisda at sa mga magsasakat tricycle driver po natin. Konting subsidiya po para po sa kanila. Ayun po. Okay, panghuli na lang po, Mayor Pedi, talagang yung nakaraan na lahat na po ba ng ating mga barangay natanggap nila yung rescue vehicle na dumating po sa ating bayan? Hindi pa po yan lahat na mabibigyan. 10 barangay pa lamang po yan. So mayroon pa kami 19 na barangay. No, ang plano ho natin ay 10 ngayong taon, 10 sa susunod na taon at 10 sa darating na 2028. So, kompleto na po yan lahat, mabibigyan. No? Hindi rin po kaya ng pondo ng munisipyo mula ako sa 20% po natin na mabili po lahat po ng mga rescue vehicle natin para ibigay po doon sa mga barangay natin. So, ang priority ko lang po ngayon na mabigyan ng 10 unit na mga rescue vehicle po natin ay yung pong mga malalayong mga barangay dito po sa bayan po ng Rojas, North and South po, mas higit na nangangailangan po sila. Kaya sila po yung priority na bibigyan ko muna nitong mga rescue vehicle na ito. So, sa ngayon po ay inaantay pa namin yung pong insurance na mailabas at yung registration po sa LTO bago ko po i-deploy sa mga barangay ito, sir. Okay, maraming salamat po, Mayor Pedi. Inyo na lang pong mensahe sa ating pong mga kababayan dyan po sa bayan ng Rojas. Maraming salamat, Sir Jun, sa aking pong mga kababayan sa bayan po ng Rojas. Asahan lang po ninyo na tuloy-tuloy po tayo magtatrabaho para po sa kabutihan ng ating pong bayan at ng ating pong mga mamamayan. Ako ho ay dire-diretso yung pong aking pagtupad doon po sa mga commitment natin na mas kailangan ng ating pong mga kabarangay. At alam ko pong mas makakatulong na malaki itong ating mga ginagawa po para sa inyo dahil ito po ay hindi naman para sa akin. So, sinasamantala lang ho natin ang pagkakataon na tayo ho ay nakaposisyon dahil kami naman po ng mga politiko, hindi ho kami permanente sa mga posisyon namin. So, ang rason ko ho, habang nandito kami, Sir Jun, ay gawin na namin yung pong aming magagawa para po sa ikaunlad po ng ating bayan. So far, marami po tayo mga ongoing at pasisimulan din na mga proyekto, infra, concreting, mga solar street lights po natin sa per barangay. So marami po tayong proyekto, Sir Jun, na ginagawa sa kasalukuyan. Okay, maraming salamat po, Mayor Pedi, at mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat, sir. Mabuhay din po ang RJMA Palawan, sir. Mga kapuso, si Mayor Pedi Sabando, ang punong bayan ng Rojas, Palawan. Kaya mga kapuso, si Mayor Pedi, tungkol po doon sa mga ginagawa na may pinag-aaralan nila yung karagdagang pampondo, mga kapuso, para sa pagkakaloob ng ayuda. Sabi nga, hindi naman ganun kalakihan, kundi alalay lamang, no? Ganoon naman talaga, mga kapuso, tulong-tulong po. Sabi nga nakaraang interview natin kay Mayor Ami, yung tulong at tulong ng LGU at ng National
susuportahan nila. So, ano lang, parte-parte lang. No? Ang sa para lang talaga matuloy-tuloy yung tulong na matanggap ng ating mga kababayan. Pero mas maganda kung karagdagang hanap buhay, no? Kasi sabi nga ng iba nating mga kababayan, yung mga ayuda na natatanggap nila, 5,000 piso, saglit lang, ubos na. Napakamahal na bilihin ngayon. Biruin nyo po, ang 1,000 piso, katumbas na lang yan ngayon ng 776 pesos. Gano'n na lang kaliit, Ate Ray. Kaya dati nakakabili ka ng pagkarami ng 1,000, mag-grocery ka, ang dami-dami, di ba? Ngayon parang kakarampot na lang yung nabili mo. Dati, yung nabibili mong 2,000 piso sa grocery, kasya na ng sobra 1 linggo, 2 linggo, o minsan maabot ng 2 linggo, no? Pero 1 linggo. Ngayon, nako, halos 3 araw lang yung mabibili mo. Yung budget sa araw-araw. Pero mo, gasolina, hahatid mo yung pamilya mo, pagkain, ulam, ang mahal-mahal na rin ng gulay, ang mahal na rin ng presyo ng isda, ang mahal ng presyo ng karne. Nako, masarap na lang manirahan talaga sa bukid. Magandang umaga kay Ma'am Susana Lorzano. Magandang umaga po sa pamilya Lorzano ng Aborlan, Palawan. Mga kapuso, dire-diretso po tayo sa iba po nating balita ngayong umaga. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Sa panayam kay Punong Barangay Bert Palangka ng Barangay Maligaya, kaugnay sa rice subsidy, anya ang naturang subsidy ay mula sa CSWD, kung saan base sa pag-uusap ang bibigyan lamang ay 5% ng total residents ng kanilang barangay. Kaya minabuti na lang umano na tanggapin dahil malaking gulo umano ito. O hindi tanggapin? Kasama dyan pa, ganito po yan. Pinuntahan po tayo ng cluster coordinator from CSWD. Okay. Ito ang barangay namin last Tuesday. So, pinag-usapan ho namin yan ng halos 2 araw. Na sinama pa, inibitahan pa nga namin sila sa session namin. Okay. So, inilatag po sa amin yung details, yung requirements, yung about sa rice subsidy sa pag-distribute. So, kami ho is medyo nagulat kasi nga ho, yung talagang magiging beneficiary po nito, ang makakatikin po nito ng rice subsidy po from national is 5% lang po out of 100% na population natin. Nako. Dito po sa amin, kasama Jumpert is 15 katao lang. 1.5. 1.5. Oo. Yes po, 15. Nako. Tapos, nag-usap-usap po kami. Andiyan po si Ma'am Leia. Tinanong ko lahat yung aking mga kagawad. Hindi naman po decision ko lang din to. Okay. Sinalang-alang ko rin po yung decision ng mga kasamahan ko. So talaga ho, kami. Minabuti ho namin wag na ho namin tanggapin. Kasi talagang malaking gulo po to kasama yung Fred. Kung saan isa sa kinukonsider nila dito ay ang sama ng loob ng mga hindi mabibigyan. Dahil kahit sabihin na ito ay nangangailangan at poorest of the poor, ay hindi talaga maiwasan na may sasama ang loob. Yun ho ang isa ho sa kinonsider namin kasama yung Fred, yung sama ng loob ng hindi mabibigyan, yung galit na hindi mabibigyan, yung tampo. Andiyan dyan po kahit sabihin natin na yan ho, is talagang sila, yung na yan, is nangangailangan, poorest of the poor, hindi ho natin talaga maano yung sama ng loob nung nakarami. Tapos sa inyo pa yata yung task or yung pagbabalidate or pag-identify ng 15 families na yon na mabibigyan. Yes po. Sa amin po, kasama nyo po. Ang bigat nun. Kami yung maglilista, kami yung magbabalidate, sasabit sa CSWD po, approval,
yun ho, talagang may mga ano, kasama yung Fred, kung atin pong iisipin, talaga ho merong hindi ho mawawala yung magiging reaction po, violent reaction, negative reaction ng mga hindi ho nasama sa listahan. Oo. At considering na lahat naman apektado ng krisis ngayon Yes naipaliwanag po, ba totoo ng po yan. CSWD Kap kung bakit ganun lang kakonte para sa inyong barangay, no? Yung target nilang bigyan. Ay kahapon June, Fred, naglabas na rin po ng yung aming Liga President, si Kapladi Gimang. And then sa CSW din po, yung ating mayor last Monday, flag ceremony na, yun lang ho talaga ang ibinaba po ng DSWD sa akin dito sa Puerto Princesa. Oo. So, 16 stacks po, I believe na 16,000 stacks. 60,000 sacks. So, Yes po. So, yun ho yata yung parang ipagkakasya na lang po sa aming 66 barangay. Aabot lamang muna sa 16,000 sacks ng bigas ang ibinaba ng CSWD na ipagkakasya sa 66 na barangay. Kung sino ang unang maibibigay ng listahan, sila lang ang mabibigyan hanggang sa 6 na buwan. Ay kahapon June, Fred, naglabas na rin po ng yung aming Liga President, si Kapladi Gimang. And then sa CSW din po, yung ating mayor last Monday, flag ceremony na, yun lang ho talaga ang ibinaba po ng DSWD sa akin dito sa Puerto Princesa. Oo. So, 16 stacks po, I believe na 16,000 stacks. 60,000 sacks. So, Yes po. So, yun ho yata yung parang ipagkakasya na lang po sa aming 66 barangay, sa ating mga kabarangay. So, hinati-hati po yan. hindi pa So, umabot kami ng tig isang libong sako kada barangay. 66 tayo tapos 60,000 lamang po yan. Kapitan, sir. Yan na nga din po. Kayong din po kasama Jumper. Tapos yung naging guidelines po nila na kung sino ho, for 6 months po to, di ba, kasama yung Jumper. Alam naman ho ng lahat yan. Opo. Yung unang lista po nila, kung sino yung mga lista, yun ho yung mabibigyan up to the last wave po. At hanggang sa pang-anim na buwan. Humingi naman umuno ito ng paumanhin sa CSWD at kay Mayor Byron dahil napagdesisyonan na nila na hindi na kunin pa yung mga bigas at sana ay huwag siyang tularan ng ibang malalaking barangay dahil kailangan din nila ito habang siya naman ang bahalang makipag-usap sa magiging benepisyaryo na sana nila ng mga bigas. Sinadjust din ho namin na hindi ho ba pwede na sana itong first batch na ito, sila. Ibang sa susunod, 15, iba naman. ibang 15 na naman. Oo. Oo, iba naman. Hindi ho talaga po pwede Kasi yun daw ho talaga yung pautusan. Nako. Oo, yun yung 15 na yun, hanggang dulo, Hanggang matapos yung programa. Oo. hanggang matapos ang programa, sila lang ho. Sila lang. So, decision na lang ho na kami na wag na lang ho namin tanggapin. Kaya naman na magkaroon lang po tayo, tampuhan dito sa barangay namin. Yun lang din naman po yung aking kasamang Jim Fred. Kaya ako ay humingi din ng paumanhin sa ating kataas, sa mga nakakataas, sa SWD, sa ating mayor, sa DSWD. Ako ho, sabi ko, huwag na ho sana ako, yun ang naging desisyon namin, huwag na ho sana kaming tularan pa ng iba kasi sila, mga malalaking barangay, marami din ho ang kanila hindi rin ho nila pwedeng tanggihan yan. Ito sa amin, napakaliit na porsyento ng 15. So ako na ho bahala kumausap sa magiging listahan dapat namin sa 50 na yan. Madali na lang ho kasi ilang piraso lang naman, 15. Unlike sa ibang barangay, hundreds din po yata napunta sa kanila. Mga kapuso, ang tinig po ni Punong Barangay Bert Palangka ng Barangay Maligaya. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Sa panayam naman kay Punong Barangay Lani Himang ng Luz Biminda,
Anya masaya sana sila dahil meron silang matatanggap na rice subsidy. Ngunit ito'y napalitan ng lungkot dahil sa 60,000 bags lamang, 16,000 bags lamang ng bigas ang pinadalang alokasyon ng bigas para sa lungsod at hahatiin pa sa 66 na barangay na siguradong maraming sasama ang loob. Yes po, Kahadyon Fred, ito nga medyo malungkot na pangyayari dahil siyempre natuwa nga sana tayo dahil kasama tayo na mabigyan ng subsidy ng ating national government, no? Ay ang problema 16,000 lang packs na pinadala para allocated for Puerto Princesa. Oho. At ang Puerto Princesa, alam naman natin napakalaming mga pamilya na nandito po sa loob ng Puerto Princesa at i-divide sa 66 barangay. Kahadyon Fred. Opo. Kaya nung nalaman natin na mayroong nagpatawag tayo ng meeting ng ating mga barangay official na kung saan pagdesisyonan natin ito kung ano yung dapat nating gagawin. Kasi kung 5% lang ang mabigyan sa ating barangay Kahadyon Fred, Opo. ibig sabihin 95% ang malungkot at magtampo Kahadyon Fred. Nasa 177 sacks umuno ang nakalaan para sa kanila. Kaso kailangang ma-identify ng gusto ang mga dapat bigyan o yung poorest of the poor, kaya talagang masusing pagpipili ang kailangan nilang gawin. Kung hindi naman din natin tatanggapin Kahadyon Fred, Opo. kasi ito ay ang naka-allocate dito sa amin ay nasa 177 packs, no? Ibig sabihin, tag 10,000 at tag 10 kilo, medyo malaki-laking halaga din yun, Kahadyon Fred. Kaso lang, yun na nga, kailangan natin ma-identify natin ng husto na talagang ang mabibigyan natin yung talagang poorest of the poor talaga, yung poor na poor talaga na naghihirap talaga. Dahil mayroon naman tayong mga kabarangay na medyo maayos yung trabaho, kaya yun ang talagang masusing pagpipili ito, Kahadyon Fred. Ang problema mo itong mga barangay official dahil darating pa naman ang barangay election at baka sabihin pa ng iba na hindi nila bakit hindi pinili at meron namang mga matutuwa dahil kung sino lang ang unang bibigyan ay sila ang makakatanggap sa loob ng 6 na buwan. Kaya nga, problema natin, talagang problema ng mga barangay official ito, Kahadyon Fred, ay darating pa naman ang barangay eleksyon. Yun ang sinasabi ko kapag sasabihin ng mga kabarangay ay bakit kami hindi napili, kami rin naghirap. Yun, diba? opo. Kaya ang desisyon na ito, yung pangyayaring ito, Kahadyon Fred, sa tingin ko mayroong natutuwa, no? Yung 177 siyempre natuwa yon dahil bibigyan sila. Oo. Mula ngayong buwan na ito hanggang 6 months, no? Dahil dito nakakalungkot umuno kaya kanilang minumungkahi sa CSWD, City Social Welfare and Development, na sana kung sino ang nakatanggap ngayon sa susunod na buwan iba naman. Kaso hindi pwede at kawawa naman ang ibang kapitbahay na hindi makakatanggap nang gayon pareho lang naman silang naghihirap. Kaya nakakalungkot, no? Ang sana nagiging usapan sana natin Opo. at minungkahi natin sa CSWD na sana kung sino yung nakatanggap ngayon, sunod na buwan iba naman sana. Oo. Ang problema hindi. Kaya yung napili natin ngayon, siyempre 177 families yun, natutuwa yun. Ay paano naman kung kapitbahay mo tumatanggap ng subsidy yung kapitbahay mo, tapos ikaw wala at parehas kayong naghihirap. Wala ding guidelines na pwedeng hatian ang kapitbahay. Kung maliit lamang na pamilya ay maaaring tumagal ng 5 araw ang 10 kilo ng bigas. Tapos ang kapitbahay na talagang todo sikap ay magkakaroon ng bigas, kaya't nagkakalungkot umano ito pero sa tingin niya sa bahagi ng barangay ay wala silang magagawa. Kailangan naman nilang tanggapin at ipaliwanag sa kanyang mga kabarangay na ngayon lang talagang dumating. Walang guidelines diyan na
hatian mo yung kapitbahay mo ay wala eh. Eh kung sino yung ay alam mo na, kung mabigyan ka ng 10,000, 10 kilo, Opo. kung maliit-liit lang na pamilya, mga 5 araw yung kakainin, no? Mm-mm. Oo, tapos yung kapitbahay mo talagang todo sikap din na magkaroon din sila ng bigas para doon sa kanilang pamilya. Oo. Kaya talagang nakakalungkot ito, Kadyon, pero sa tingin ko sa bahagi naman ng barangay, wala kaming magagawa eh. Kailangan tanggapin din natin Mm-mm. at ipaliwanag sa ating mga kabarangay na yun lang talaga ang dumating, no? At ang pagpili dito sa amin, Kadyon, dahil every quarter iikot yung ating mga barangay health worker, Opo. kaya doon ko inatak sa kanila ang pagpili nitong mga itong qualified na makatanggap nitong ating rice subsidy ng ating pamahalaan nasyonal, Oo. Kadyon. Mga kapuso, ang tinig po ni Punong Barangay at ABC President ng Puerto Princesa, Kapitan Ladi Himang ng Barangay Los Viminda. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Saksi sa DYSP. Saksi sa DYSP. Ayun, busy lang. Naka-schedule sana natin ngayong umaga si Vice Mayor Joel Rosento. Dahil napakinggan natin doon sa kanilang session itong nakalipas na araw, no? Yung mga paghahanda nila para tulungan lalo na yung mga magsasaka sa bayan ng El Nido. Sabi nga noong panahon ng pandemya, nawala ang turismo, lumipat sa pagsasaka. Pagkatapos bumalik sa turismo, ngayon kailangan tulungan yung ulit yung mga magsasaka. Magandang umaga kay Sir Randran Bernaldez. Shout out, sir. Ilan tayong mga na-cancel na interview, no? May mga busy, bagaman siyempre natin mahawak yung oras yung ating mga resource person. Paman, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating programa, mga kapuso. Inaprubahan sa ikatlo at pinalapagbasa ang STO number 6426 na pinamagatang an ordinance authorizing the General Fund Supplemental Budget number 1 for calendar year 2026 of Puerto Princesa City sa ginanap na ika-37 regular na sesyon ng ika-18 sangguniang panlungsod. Naglaan ang nasabing ordinansa ng kabuang 401,870,047.15 pesos na magmumula sa mga bagong pinagkukunan ng pondo tulad ng tax revenues at loan proceeds, gayon din sa savings ng calendar year 2025. Ang pondong ito ay gagamitin upang tustusan ang iba't ibang proyekto at programa ng pamahalaang panlungsod alinsunod sa umiiral na budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. Malaking bahagi ng pondo na umaabot sa 373,497,970 pesos ay nilaan para sa proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Office of Civil City Engineer, mga kapuso. Kabilang dito ang pagbili ng lupa para sa flood control project sa Barangay San Pedro, konstruksyon ng drainage system sa Barangay San Manuel Catchment Area na may sidewalk sa kabaan ng Langka Street, Barangay San Manuel, konstruksyon ng drainage system sa Capitol Canigarahan, Makawili Road sa hanggang outfall sa Barangay Bangko Bangkaw, at underground cabling ng concrete batching plant na may manual transfer switch. Saklaw din ito ang delineation ng barangay boundaries ng lungsod at maintenance and other operating expenses. Samantala, inflation para sa may hirap na sektor sa Palawan bumagal sa Puerto Princesa at napanatili noong Marso 2026. Superadyo,
Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Nakakapagtala ng pagbagal ang inflation sa mahirap na sektor sa Palawan habang hindi naman nagbago ang inflation sa bottom 30% income households sa Puerto Princesa nitong Marso 2026. Sa datos ng PSA, naitala inflation sa lalawigan ng 0.8%, mas mababa kumpara sa 1.8% kumpara noong Pebrero. Samantala sa lungsod ng Puerto Princesa, nanatili sa negative 0.4% ang inflation mula Pebrero hanggang Marso. Nagbunsod sa pagbaba ng inflation sa Palawan ang presyo ng bigas, other pelagic fish at eggplant sa Puerto Princesa kabilang sa nagambag sa galaw ng inflation ng bigas, operation of personal transport equipment at electricity, gas and other fuels. Arestar isang 23 anyos na lalaki na wanted sa kasong sexual abuse sa Osmeña Street, Barangay Poblasyon, Nara, Palawan. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Judge Arlene Bayuga Gillian, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 13 ng Port Princesa City. Kaugnay na kasong paglabag sa Section 5B ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na inamyendahan ng Republic Act 11648. May inirekomenda namang piyansa na nagkakalaga ng 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala naman ang suspect sa Nara Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Inanunsyo na rin po ng Department of Social Welfare and Development, mga kapuso, na pagkatapos itong mga tricycle, susunod na po ang pamamahagi ng ayuda para naman sa mga jeepney, multi-cab drivers at TNVS, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Check natin dito, merong pinadalang info dito eh. Ang DSWD. Ito, okay, may karagdagan pa pala. Okay, ito halos, ito sa mga tricycle, halos 76 million pesos na tuloy-tuloy ang cash relief para sa mga tricycle drivers sa Mimaropa. Noong April 16, nasa 9,480 na TODA drivers ang nakatanggap ng ayuda. April 17, 5,722. So kahapon, 17, ang nakatanggap naman dito sa Palawan, nasa 536 mga kapuso. Kung saan kung maabot sa kabuuan na 2,680,000 pesos yung anila ang pondo para sa pamahagi ng 5,000 piso na cash relief assistance. Kasunod niyan mga kapuso ay pinabati na rin po ng DSWD na naghahanda na rin sila para sa pamahagi naman ng CRA para sa iba pang mga sektor ng sa transportasyon. Yung PUG drivers, PNVS, MC taxi at mga delivery riders. Inaasahan na po yan na makakatanggap sa mga susunod na linggo mga kapuso. Huwag po kayong malungkot kung ngayon hindi pa po ninyo natatanggap. Asahan po natin na sa mga susunod na araw kayo naman yung mababahagian. Ganun talaga mga kapuso. Syempre, limitado rin yung pondo ng ating gobyerno. Tinitipid-tipid pa. Talagang mag-aantay tayo, Bagaman napakarami, kahapon binabanggit din ni Congressman Attorney Hil Acosta. Nabigyan na yung mga parangkisadong tricycle. Marapat isunod naman kasi magtatampo daw yung mga kolorom.
Matutuwa kaya yung ating mga may franchise? Kasi, pero siguro, bibigyan man ng city yan, hindi naman ganun kalaki katulad ng natanggap ng ating mga may mga franchise. Pero sa Puerto Princesa, nakaraan, hindi naman kung ang may mga franchise kasama ng may special franchise, ay mahigit 6,000 yan. Ang nakatanggap ng nakaraan, nasa 4,800 o 900 mga kapuso. Ibig sabihin, mayroon pang may mga franchise na hindi pa nabigyan talaga. So, dapat yun muna yung unahin kaysa bigyan yung mga kolorom. No? Pero sabi nga, hindi isinasantabi na pinagpaplanuhan din ng city, no? Na kahit pa paano, sabi nga sa City Council, maplano ring mabigyan yung ating mga tricycle driver kahit na mga kolorom. Dahil nga sa pangangailangan din po nila araw-araw na hanap buhay, bagaman nga ang iba ay kolorom, may mga pamilya din binubuhay mga kapuso. Sana matapos na tong krisis na ito. Parang mauubusan na tayo ng papagkukunan mga kapuso. Buti na lang yung mga regular na hanap buhay. Yung mga nagre-reklamo rin nga yung mga middle income, no? Yung nasa middle class. Dahil sila yung nagbabayad ng buwis, nagbabayad ng mga malalaking bahagi sa PhilHealth, no? Kami yan. Nagbabayad ng PhilHealth, SSS, Pag-ibig. Napakalaki ng kontribusyon namin. Pero hindi kami nakakatanggap ng ayuda. Napakaraki ng gastos. Nagmotorsiklo o kaya iba may kotse. Iba nagko-commute. Araw-araw ang gastos napakalaki. Pero wala ring natatanggap, no? Mga kapuso, kanina dyan sa Iloilo International Airport, kinansila po yung flight dahil po yan sa bomb joke. Kansilado ang Cebu Pacific Flight 5J4805 sa Iloilo International Airport patungong Puerto Princesa, Palawan matapos ang isang bomb joke. Kasunod ng insidente, ligtas na pinababa ng mga otoridad ang mga apektadong pasahero. Nagsagawa rin ng masusing inspeksyon ang mga otoridad at kalaunan. Kinumpirma na walang natagpo ang bomba o anumang eksplosibo. Pinayuhan ng mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline para matulungan. Ang pasaherong sangkot ay maharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o bomb joke o threat law, mga kapuso. Ang mga kapuso natin hindi walang kadala-dala, ano? Palagi na lang ganito yung paulit-ulit na mga kalokohan. Mga nagbabomb joke. Alos araw-araw. No? May mga linggo-linggo, may mga balita na ganito, kinukulong. Bomb joke. Pero paulit-ulit para may mga nagsasagawa ng bomb joke mga kapuso, no? Diyan pa sa ating airport. Bawal na bawal po yan. Diyan sa airport, mga pantalan, sa mga mall, sa mga matataong lugar, bawal yan mga kapuso. Mga kapuso, kinakapuso po tayo sa oras. Kinakapos din po tayo ng boses. Maraming salamat, Super Layalin Haranilla, ang ating pong nakaagapay at ang ating pong production assistant. Doon din po si Super Rene Ulape, ang ating pong katuwang sa supervisyong teknikal. Yan ang mga balita na dapat nyong malaman mga kapuso. Kami inyong sandigan ng katotohanan. Ako inyong kapuso, June Visor Bantaculo. Sumayin nyo ang Saksi Saturday Edition. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito ang TYSP GMA Super Radio Palawan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.